Ito, very aggressive, very defendable. Ngayon, mukha ng nag-age na kayo ng ilang buwan pa lang. Mukha ng mad scientist. Naalala ko yung Back to the Future. Yung buhok nyo, sabog-sabog na. Naawa ako sa sabog-sabog na, no? Pero I understand the the challenges that you are facing right now, and I don't envy your It's a big challenge, alam ko. Nakita ko parang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh, no? At ngayon dati mukha kang 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old, no? Buti makapal pa yung buhok nyo, Secretary. But we're here to command responsibility yan eh. At the end of the day, he is the one who implements the budget. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinasabi po niya kamakailan na ito pong pagdawit po sa kanya kaugnay po sa korupsyon is bahagi lamang po ng sinasabing politika. Ano ho ba yung masasabi po ninyo doon, Attorney? And that's a convenient excuse for Mr. Marcos. Remember, Mr. Marcos is the chief executive. He implements the budget. Nandoon yun ang mga insertions. And remember, doon sa SONA niya in 2024, if I remember, di ba pinagyayabang niya yung 5,500 flood control projects na 2 days later binaha yung Metro Manila? In fact, and that proves na alam niya yung mga flood control projects na yan. He knows about them. And it is not, hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na bumabaha at bumabaha. Hindi pa pumasok sa isipan niya. We have 5,500 flood control projects. Yung baha hindi humuhupa, hindi nawawala. There must be something wrong. So, he should have investigated it last year pa, hindi ngayon, when he's trying to save his administration. Command responsibility yan eh. At the end of the day, he is the one who implements the budget. Ini-insert nga ng mga congressman yung kanilang mga pondo. But it's the executive department through the Department of Public Works and Highways which implement it. So, hindi mangyayari yan kung walang kontrabahan. Tanong ko po yung COA. Wala po kasing nakaupo rito na COA. Wala po bang taga-COA rito? Kasi po, nung ginagawa yung housing project na yon, ginagawa pa lang. O hindi pa ginagawa, wala siyang paglalagyan po, Mr. Secretary, dinimolish niya lahat ng mga bahay doon sa lugar na yon. Kasama na po yung mga lehitimong may-ari ng maliliit na lote. Ngayon, tinanong ko po yung COA. Sabi ko, habang ginagawa yan, habang nililinis yan, ayun, dinidemolish yung lugar na yan para pagtayuan ng housing project funded by DPWH. Alam mo ba kako na ikaw ay nagtayo na ng signboard, billboard. Mayroong billboard ng COA po eh. Sa lahat ng project po ng DPWH, nandun po yung billboard ng COA. So nakalagay po, multipurpose building, open and close parenthesis, housing project. Sabi ko po doon sa COA, Mr. Chair, alam mo ba kung pinagtatalunan pa yung site na paglalagyan yan? Yan ay nakuha lang kako ng city government sa magitan ng kanyang nakakuha siya ng writ of possession. Ngayon, tinanong ko po ang inyong district engineer sa lugar na yun. Yun po bang kung writ of possession ay title? Ang sabi po niya, Mr. Secretary, hindi po. O, papayagan mo ba kung itatayo yan? Wala po akong magagawa, sabi ng auditor. Kasi po kami, post-audit po kami. Ano ibig sabihin yan? Hindi ko pa po kanya pwedeng pakialaman yan. Sabi niya kasi pagkatapos na po na matapos ang project na yan, diyan pa lang ako papasok. Pateka muna kako, ba't nagtayo ka na kako ng ano yan? Ano ibig sabihin kanyang nakatayo na billboard yan? Wala ka palang kinalamanan dyan. Total, wala naman nakasulat dyan eh. Nailan ang pangalan ng project eh. Hindi mo nga sinilagay dyan kung ilang porsyento na nagawa o kung ano man. Ito po yung tinatanong ko. Paano po ba talaga, ano po ba yung connection ng COA sa DPWH kung pag-uusapan ay yung karampatang pagbabantay at pagtulong sa inyo kung talagang ang mga project ay nagagawa talaga sa tamang paraan, sa tamang proseso, at sa tamang kalagayan kung pag-uusapan ay pati yung paglalagay ng budget. Ang sabi po ng COA noon, post-audit po kami. Paano ako ngayon yan? Kapag natapos ang project na yan, hindi naman kako nakatitulo sa pangalan ng LGU sapagkat pinagtatalunan pa sa korte, umabot na yata sa Korte Suprema. Sino kako magiging may-ari ng building na yan? Hanggang ngayon po, hindi nila ako sinasagot, Mr. Secretary.
Sa Makapid na itayo po yung multipurpose building, open and close parenthesis, housing unit, hindi ko po alam kung talagang beneficiary ng mga kababayan nating may hirap sapagkat sangayon po sa DSUD, meron silang patalaan na kung pwede lang makinabang sa mga housing na ganun klase ang gobyerno ay yung mga nakatalana. Tingnan po ninyo kung sino nakano. Mga tao lamang ng gobernador ngayon na dating deputy speaker na aking inimbestiga. Ayan po yung nangyayari. Meron tayong COA. Sa mga PID, nagagawa po ang mga katiwalian. Harap-harapan, nandyan po yung COA, pero walang magawa. Tinanong ko po sa may title po ba? Hindi ko pa po magagawa yan sapagkat post-audit kami. Ayaw niyang tingnan, Mr. Secretary. Sapagkat ang kanyang modality, titingnan niya lahat ng mga bagay pagkatapos na ng project. Saan tayo pupunta sa ganong kalagayan, Mr. Secretary? Yan po ay isang mabigat na hamon na nakita natin. Hindi lang doon sa example po na binigay niyo, Mr. Chairman, pero sa iba't ibang mga proyekto. Right now po talaga, napaka-limitado po at hina ng project monitoring ng DPWH. Yan po ang katotohanan. No, unang-una po, sa dami lang po ng mga proyekto, talagang napakahirap po. Kaya kailangan po talagang gumawa ng mga pagbabago para mas mapadali ito. Kasama na po yung kaninang na-suggest na gumamit ng teknolohiya, lalo na ng satellite, para makita talaga kung merong nangyayaring trabaho sa mga project site natin all over the country. Pero importante din po yung sinasabi nyo na baka po panahon na para balikan natin at repasuhin yung necessity po ng pre-audit. Opo, nandito po ang COA. Nakikita ko po siya. Baka No? sakaling gusto niyang... Kailangan po sigurong pag-isipan na ng masinsinan yon. Dahil po kung ang auditing lang ay nangyayari after the fact, ibig sabihin po, kung krimen ho yan at napagnanakaw ho yung nangyari dyan, nanakaw na ho ang pera. At nagawa na ho ang krimen. No? So, tingin ko po, isa yan sa napaka-importanting pwedeng magawa nating lahat. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa buong gobyerno. Yung ipagpapalik po ng pre-audit. Tinanong ko po yung auditor doon sa lugar na yon, Mr. Secretary. Hindi ba ako katungkulan mo na tingnan mo yung plano habang ito'y ginagawa pa at gagawin pa lang? Wala po kami kanyang karapatan na gawin yon sapagkat kami po ay post-audit. Palaging ganun po yung sinasabi niya. Hanggang sasabihin ko po sa kanya na hindi po meron kayong circular eh. Kung gusto mo ka ako, babanggitin ko sa iyo yung number ng circular mo na kapag ka pala gagawin ng isang bagay na meron kayong koneksyon sa pamagitan ng pag-audit, binibigyan kayong kopya ng ng plano eh. O so nung sabihin ko po sa kanya, meron kayong plano, nakalagay po rin nyo sa inyong circular at pati po ka ako doon sa plano, nakalagay din na kayo'y copy partners. Bakit hindi mo ka ako tingnan ito? Hindi raw po niya magagawa sapagkat post-audit nga sila. Ngayon po, nandito yung auditor, baka gusto po rin yung magbigay ng konting pahayag kung paano natin masusolusyonan itong palagi ang nangyayari na ganito, na pinipilit po nila na kahit na pwede niyang pigilan halimbawa yung anomaly sapagkat nasasabi ko na nga at sinasabi ko na nga sa kanya, wala pa ako sa pangalan ng city government ang titulo, paano mo ka ako papayagan na itatayo ang housing unit na yan. Wala po kanya akong magagawa sapagkat kami po ay post-audit. Good afternoon po, Your Honor. Based on- We recognize Ms. Sunico of COA. Good afternoon po, Chair. Mr. Chair, meron po kaming COA resolution regarding po dun sa pagkandak ng evaluation po doon sa mga complaints po natin. So in the case po